from your word. God, I ask for the double portion of your divine anointing, the apostolic and the prophetic anointing that will touch and bless and even, oh God, rebuke and teach each one of us this morning. Bless our hearts and let the mighty anointing from your throne of grace, oh God, overflow this congregation so that we will be able to experience healing, revival, miracles, and even wisdom and knowledge that comes from you, Lord God. I commit myself in Jesus Christ's name. Amen and amen. Okay, God made everything beautiful in His time. Malinaw ba? Para malabo. Okay? God made everything beautiful in His time. Last week, ako po ay tinawagan ng mga kaibigan ko pastor, no? Yung C4 kung tawagin. This is a leadership meeting with all Cavite pastors. And they acknowledge my leadership in Cavite for Jesus movement way back 1988. Okay? Nung nag-start ako sinimulan ko yung Cavite for Jesus dito sa Cavite, sa Laig, Margundo na Ternate, from 1988 going to 1993. Then after 1993, the Lord leads me to bring the vision of leading, to unite and to harmonize relationship with pastors. Kaya alam ni Pastor Agloya, dahil nasundan niya naman ang leadership ko way back. So, until it becomes the whole Cavite now. At it was changed to C4. Cavite, C4, Coalition of Christian Churches of Cavite, C4. Okay, so I have attended the meeting and maraming mga discussion during that time. At habang ako'y nakikinig, dahil sa ngayon, hindi ako active dun sa leadership, but I am also invited by them to join. Ang isa nakita ko is, ano ba ang plano ng Diyos sa bawat isang tao? As I reminisce back 1988, the first time na ako'y dinala na Panginoon sa Cavite, hanggang ngayon, 2015, I reminisce back, okay, nag-reflect back ako doon sa mga ginawa ng Diyos. Now, sa buhay natin at sa buhay ko at sa buhay natin lahat, maraming maganda, pangit, nakakatakot, mga nakakalungkot na bagay na pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Are you aware of this? No? Maraming mga bagay na kapag pinalikan mo yung buhay mo since birth until the present time, or since you got married until the present time, or since you began to work until the present time, or you began serving God or serving the country until the present time. Okay. Another thing that nag-reminisce back ako, as we talk about Pastor Mel and other, kasi ako po ay, are you aware that ako po ay professor ng Philippine National Police in training the police officers. So, alam natin ang mga pangyayari, alam natin yung mga present na pangyayari, yung Mama Sapano kung anong 44 police officers died. No? So, kung makikita natin, maraming mga questions, there are a lot of questions happening. Bakit nangyari yun? Ano ba talaga ang problema? What are the political problems in the whole Philippines? What are the conditions? Ano yung mga kondisyon ng ating buhay? Para bang kung babalikan naman natin sa individual life natin, bakit ako mahirap? Bakit yung tatay ko walang ganito? Bakit yung nanay ko? Bakit yung mga kapatid ko ganito? Bakit kung babalikan nga natin, sabi nga ni Pastor Ernie before, borrowing that word, nung dumating daw siya ng naik, 3 lang daw ang bating. Ngayon, napakarami na. No, if you try to go back the life in situation, maraming magaganda at pangit na bagay sa mundo. Sa buhay mo, try to go back in your own life. Try to imagine. Imagine your life. Ano yung pinakamasarap na panahon o pinakamasayang bagay na para bang ayaw mo na umalis ng mga panahon yun? Okay, ano yun? Balikan mo siya.
nung ikaw ba ay grade 6, nung ikaw ba ay high school, nung ikaw ba ay college, nung ikaw ba ay dalaga pa, nung ikaw ba ay binata pa, nung ikaw ba ay nag-asawa na. No, there are a lot of things that you need to consider. Are you aware? Hello? So, kung babalikan mo siya, merong parang pelikula, merong horrific, merong mga nakakatakot at merong nakakatuwa. Di ba? Pag nanonood ka ng pelikula, minsan matatawa ka. Ba't na muli iiyak ka? Ba't na muli masyasyak ka, matatakot ka? Dahil bakit? Iba't iba na eksena ang buhay. Okay? Now, but all on top of that, now listen carefully, on top of that, God made everything beautiful in His time. Now, tingnan natin yung verse. Open mo yung verse natin. Ewan ko lang kung nakikita niyo ba sa likod? Ha? Kita niyo? EJ, hindi mo nakita. Pakilakasan nga yung mic mo, hindi ako makasigaw eh. Kunti lang, para hindi na ako mag-exert ng effort. Okay? Now, dun sa malapit, nakikita niyo, Pastor Pilo. Okay, good. Now, tingnan natin dito, mabilis lang. Tingnan niyo yung mga guhit, ha? Try to look at the lines. A time for everything, a season for every activity under heaven. Now, a time to be born and a time to die. Whether you like it or not, may mamamatay tayo at pag pinanganak mamamatay. A time to plant, time to harvest. Time to kill and time to heal. And one thing, dyan lang po muna tayo. Paki-B muna, ito yung B. Okay? Kahapon, ako po ay galing sa jail. Okay? Kasi nagbigay si Dr. Sarmiento ng mga gamot sa mga katikate. So, isa po kasi sa service natin, tayo po ay tumutulong sa mga inmates. Okay? So, ilang taon na po tayo, magna 9 years na po tayo nagsaserve. So, kahapon, nakita ko na marami, as I interview the inmates, sabi ko, Brad, kumusta yung kaso? Sabi niya, so, ano na po eh, nakikipag-areglo na lang. So, ilan yung nakausap ko sa mga 4. Ilan taon naman nakulong? 10 taon na po. Yung isa, 8 taon na. Yung isa ay 4 na taon. Yung isa, 2 taon. Ano kaso? Isa, rape. Isa, murder. Yung isa, drugs. Yung isa, theft. Iba-iba ng kaso, no? Now, nung nakausap ko yung mother, sabi niya, alam mo, Pastor, nakikipag-areglo na nga eh. So, meron kaya nga, ngayon ko lang din naintindihan, although may mga kaibigan ako lawyers, pero ngayon ko lang lalo pa naintindihan, nung explain din sa akin ni Warden, bakit guilty ka ba? Di ba minsan pagka tayo nasa hukuman, tatanungin, are you guilty? Sasabihin, no. Pero alam mo, siya talaga, lahat-lahat. Kaya pag nasa mga courtroom, may nagpapatayan eh, kasi makikita mo, guilty ka ba? No, I'm not guilty. So, ibig sabihin, parang, ikaw ngayon yung offended party, talagang galit ka, gusto mo sakalin yung tao kasi alam mo, guilty. Now, meron kasi tinatawag na process ang batas ng tao. At kung mapapasin nyo rito, sabi ito, asan yung clicker natin? Okay? A time to kill and a time to heal. Now, meron mga kaso, paki-B mo ulit, may mga kaso na nakatulan agad, meron din kaso na nakukuha sa amicable settlement. Hello? Okay. Now, may mga kaso mabibigat talaga, pero as the days goes by, kaya meron sinasabing justice delayed, justice denied. Ibang aspeto din yun. Kaya nga kung mapapasin niyo yung Ampatuan case sa Maguindanao, di ba? How many people has been killed? Almost, ilan yun? 60? 70? More than? Pero even up to now, there's no justice. Wala pa rin nasa-serve. Although alam natin yung case, alam natin. So, may mga process, and sometimes, sa lahat ng mga nakikita natin, may mga napapatawad pa rin. I remember one story, isang Hapon, sa panahon ng giyera. Yung family, this is a real story, nabasa ko to sa isang article, way back long time ago. Siya ay inatake yung kanyang bahay.
Okay? At ang sabi, ang sabi, na hindi pala Hapon, yung Hapon pala umatake sa kanya. Yung Hapon, So, isa siyang simpleng doktor. At sabi sa kanya, kailangan namin kunin dahil gamutin mo ang aming pinaka-leader, pinaka-opisyal. So, make a long story short, pinatay yung kanyang mga anak, pinatay yung kanyang asawa sa harapan niya. Okay? Inatake. Mahabang istorya pa ang nangyari. Okay? So, ginamot niya yung emperor, yung kanilang pinaka-leader. So, yung taong tumawag sa kanya, yung nagsabi sa kanya at pumatay sa kanyang asawa, after many years, ay okay lang operahan sa puso. So, hindi kilala ko na yung kwento. Kilala niya dahil yun ang nakiusap sa kanya na gamutin yung kanilang pinaka-pinuno. At nung kailangan ng operahan sa puso, yung taong kumuha sa kanya at pumatay sa kanyang asawa at mga anak, hawak niya na yung pang-surgery. At habang nasa process ng pagsa-surgery na siya o opera, nagpa-flashback sa kanya yung mukha ng asawa niya, yung mukha ng anak niya, yung dugo na tumatalsik sa kanya, at yung sigaw ng kanyang pamilya. And because he was already a born-again believer, he is already a God-fearing Christian. Habang hinahati niya yung tiyan, yung dibdib, in the process of heart surgery, the Lord speak to him. Heal him. Heal him. Pagalingin mo siya. And he was crying, and he was so crying habang siya ay nag-o-opera. He was crying, sobbing, dahil nakikita niya yung nagre-reminisce back, nagre-reflect back yung nangyari sa asawa niya, sa anak niya. And he was so angry inside, but because of God's merciful grace in the hearts of this doctor, he was able to survive the man. At pagkatapos nun, kinausap siya ng lalaki. After nung naka-recuperate na yung tao, and this man, this Japanese guy, tried to thank the doctor for what he has done. Anong sabi? Huwag mo kong pasalamatan. Ginawa ko lang yung mabuti because I am a doctor. May pangalawa ka pang dapat pasalamatan. Ay, sino yun? Kailangan sabihin mo sa akin. Kailangan mo siyang pasalamatan dahil kung hindi, dahil sa operation na yun, baka wala na, patay na ako. Yes, you will meet him. And that he is Jesus Christ. He is the one who told me to keep you alive in the process of your surgery. Now, doon siya nagkwento. Remember, kung ako lang, I will not let you live. If I would make a decision, I will not make you live. I will not let you live. Why is it so? Bakit? And nagkwento na siya. Natatandaan mo ba yung panahon, yung gitong panahon, meron kayong dapat gamutin, your officer, may kinuha kayong doktor. Do you still remember that? Oh, that was a long time. I can't recall the matter. Okay, meron nangyari na may doktor kayong kinuha at may pinatay
At may pinatay ng mga anak. Oh yes, I can remember that now. Sabi ng lalaki, I'm very sorry. I'm very sorry. Hindi ko gusto yun. Sinunod ko lang yung utos ng aking superior, pero hindi ko gusto yun. Kung makikita ko lang yung doktor na yun ngayon, I will kneel down to him and I will say sorry and forgiveness, ask forgiveness to him. And what happened, sabi niya, you know, sir, that man, that young doctor is in front of you. I am. So, bigla ngayon siya, lumaki yung mata, tumingin, sabi niya. Umiyak na lang siya, at ang sabi niya, thank you. Thank you. Thank you for allowing me to live. To live in this world. To live para mabuhay. Para mabuhay. Tanda natin lagi, there are time to tear down and time to rebuild, time to cry and time to laugh, time to grieve and time to dance, time to scatter stones and to gather stones, time to embrace, okay, and a time to turn away, a time to search and a time to lose, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be quiet and to speak up, to love and to hate, to war and for peace. Now question, what do people really get for all their hard work? Ano ba makukuha natin kahit magpakamatay tayo? Sabi nga ng Beatles, 8 days a week. No, there is no such. 7 days a week. Sabi ng iba, sana gawin na lang 25 hours ang araw, kulang talaga. Ano po ang sinasabi nila? Napakibig mo muna yan. Ano nyo tayo, bilang sasabihin, marami nagsasabi, wala akong time. Kulang ang time ko. Wala akong time sa family ko, wala akong time sa anak ko. Lagi na lang nasa trabaho, lagi na lang busy, lagi na lang punong-puno ang oras. I remember nung ako po ay bago-bagong pastor pa lang, way back 1989, 90. Between the 2 years, 89 and 90, meron po ako inilibing dito sa Nazarene. Isang babaeng namatay. At habang pong meron tayong last view, di ba? Yung last viewing. When I told the congregation to watch and to see the last view of their loved one, yung asawa yung lalaki, biglang lumapit at yung iyak niya parang inuhuhod sa ilalim. I was asking myself, sobrang iyak, alam niyo, yung grabe yung inuhuhod sa ilalim, yung iyak niya. Now, lahat tayo nalulungkot kapag namatayan, tama? Lahat tayo nalulungkot kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Mabigat. But always remember that there are things that we don't yet understand. Bakit nawawala ang mga mahalagang bagay sa atin? Bakit nawawala yung trabaho sa atin? Bakit nawawala yung anak natin? Bakit nawawala yung mahal natin sa buhay? Yung gusto natin nawawala? May mga dahilan at tingnan po natin ito. Okay? Continue. Now, sabi dito, there is season for everything sa verse 1. There is a time for everything. Okay? Tingnan po niyo. There is time for everything and a season for every activity under heaven. Now, tingnan po natin yung salitang time and season. Okay? Continue. Sige. Now, sa Hebrew word, yung salitang season ay Zemaun. Okay? Na ibig sabihin po is appointed occasion. Alam nyo, pag sinabi pong season, ang bawat tao ay may panapanahon. May panapanahon yan. Ako po, nung binalagyan ko yung buhay ko, ang height ng aking ministry in the sense of leadership within the whole Cavite is from 89 up to 95. Height yun.
Ibig sabihin, talagang umiikot ako pong Cavite, coordinating mo kung kailan ka nasa season. Halimbawa, bakit yung mga player ng basketball? Bakit si Jaworski? Wala na. Kailan nyo balikan nyo si Jaworski, kung sino dito mga marunong basketball at naabutan si Jaworski. Nung panahon na, Sister Carita, kailan mo unang narinig si Jaworski? Mga 1970s, mga Chris Pared-Malaiser nung unang panahon. Di ba? Well, Hinebra na. Di ba nung unang panahon? Sila yun eh. Yun yung hype nila. At mga panahon, yun ang season ng bawat isang tao. Okay? Now, continue. Another is time. Let us look at the word time. Pag sinabi naman natin time, yung oras. Ayan yun, ha? Evening, season, okay? Yung tide, high tide, low tide, etc. Time, okay? Oras, when. Okay? Tuloy mo. Now, let us look at the word purpose. Season, time, and purpose. Pag sinabi natin purpose, desire, okay? Things that desired, matter, purpose, or willingly, yung gusto mong mangyari. Tuloy natin. Okay? Now, simplified natin. Kasi medyo technical yung kanina, ha? Tingnan natin. Pag sinabing season, period of time of an unspecified length, okay? A brief season. Bawat isa sa atin ay may panahon. Mayroong limitation. Hindi lagi kang bata. Hindi ka laging sanggol. Now, itong question ko sa inyo. Bakit kaya ang bata, pag tumanda, nagiging bata ulit? Try to look at the cycle. Nung ikaw ay bagong panganak, ikaw ay small ang iyong diaper. Tama ba? Nung tumanda ka na, triple XL na o double XL na ang iyong diaper. Bakit? Hello? Hello? Bakit? Matanda ka na eh. Pero bakit nagda-diaper ng tao? Nung ikaw ay bagong panganak, ang salita mo, di, do, papa, mama. Nung tumanda ka na, de, papa, ma. Ganun na uli. Bumabalik na sa pagkabata uli. Wala kang alam kung ikaw ay bagong panganak. Nung ikaw ay tumanda na, ang naalala mo lang, yung panahon pa lang hapon. Alam niyo ba na matatanda? Hindi niya na alam yung present. Ang natatandaan niyo yung past na lang. Hindi niya nakilala yung mga tao ngayon. Ang kilala niya lang, pasilin yung mga tao ngayon sa mga matatanda na. Yung mga naka-diaper na lang, mga 80, 90. Tanungin niyo, kilala niya, alam niya yung mga dating bahay. Pero yung ngayon, yung present, hindi niya na alam. Hello? Mamaya, titignan natin yan. Next. Time. Appointed moment, designated or customary moment or period at which sometimes is done or takes place. Okay, alam mo pagkakaiba ng season and time? Para magkahuwig siya eh, sa unang tingin. Pag sinabi natin season, kapanahunan mo. Halimbawa, ngayon, anong kapanahunan ngayon sa mga bunga? Anong kapanahunan ngayon? January. Oh my God. Anong kapanahunan ng mga tagulan? Let's say, ha? What? Okay, di ba? Mga kapanahunan yan. So, yun yung season. Kapanahunan. Hindi permanente. Pag sinabi naman nating time, appointed time. Let's say, alas 3, alas 4, alas 5, appointed time. So, oras at kapanahunan. Sa tao, bata ka, matanda ka, o ikaw ay dalaga pa, kapanahunan. Sa time naman, edad. 60, from 1 to 60 to 70. Okay, tingnan natin. Tuloy. Now, how do we see ourselves in God's timetable? How do you see yourself in God's timetable? God has His own timetable on you. Ha? Okay, tingnan natin. Sige. According to Psalms 90 verse 10, now listen, each of us lives for 70 years. Now, it's the Bible who says, or even 80 if we are in good health.
Pag hindi ka na nag-exercise, pag ikaw ay laging sigarilyo, alak, puyat, bisyo, hindi ka naabot ng 80. Baka 70 na lang. Kasi bakit? Ito yun eh. Ito yung God's timetable, no? 70. Each of us lives for 70. Yan po ang timetable. Pwede ngayon, Pastor, bakit ba namamatay po ng 16, 17, 20 years old? Yun nga yun eh. Pag sinabing timetable, ito po ang timetable mo. 70. So, pero pwede ka na hindi umabot ng 70. Pero pwede ka pa umabot ng 80. Ang sabi ng Bible, kung ikaw ay in good health. Okay, now take note. But the best of them, ano yun? 70 years or 80 years, the best of them bring trouble and misery. Tandaan natin lagi, ang buhay punong-puno ng trouble and misery. Huwag mo sabihin sa akin marami kang pera. Kahit si Pacquiao ngayon, ang daming trouble and misery niyan. Kahit si Bill Gates nga, nabasa ko. Kailan lang pinag-uusapan natin, magkano ang net worth ni Bill Gates? $89 billion ang kanyang net worth. Net, N-E-T, then /W-O-R-T-H. Ang kahalaga niya bilang tao ay $89 billion. Pero nabasa ko kailan lang sa article, Bill Gates is ready for war. Meron din pala siyang kaaway, meron din pala siyang problema. Kung tutusin, hindi na kailangan magpakahirap eh. Tama ba, John? Hindi na. Ikaw ba naman makikipagtalo ka pa, makikipag-away ka pa, $89 billion na. Ba, yung magkaroon ka na ng $1 billion. Grabe! Nakita ko tuloy yung laban ni Pacquiao at ni Mayweather. Pag tinitingnan mo yung kanilang mga pinapakita, si Mayweather, pinakita yung napakaraming kotse. Napakabamahal. Meron pa sa likod niya, yung kanyang jet plane. Si Pacquiao naman, ang iba, ang pinakita, 295 million worth of church. Napakaganda. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Yung sense of purpose ni Mayweather at saka yung sense of purpose ni Manny Pacquiao. At makikita natin ang attitude. Manny Pacquiao is willing to humble. Sige, kung ano gusto mo, dapat tayo, matupad na lang yung ano na yan, yung desire na lang, ano talaga. Sabi naman niya, na maraming mga alibis. So you can see the different mindset. Hello? Ano sabi nito? Indeed, they are soon gone and fly away. Yung trouble and misery, mawawala daw yan at lilipan. Yung salitang fly away, ikaw, ako, tayong lahat will go back to the place where we come from. And the word gone, meaning yung problema, matatapos din yan. Hello? Lahat tayo, pagka tayo maraming problema, ano sinasabi ng konsyensya natin, ng sarili natin? Pagod na ako. Ayaw ko na. Pagod na ako. Lalo kapag wala na dumadami. Ano ba? Yung mga nakakulong nga eh. Pag tinatanong ko sila, sino dito walang dalaw? Sagot, ako po. Tanong, ano pakiramdam mo? Pagod na po ako. Yung mga may sakit, halimbawa ikaw ay nais mo, at mayroon ka pang isip, lagi kang dinadiaper, ano pakiramdam mo? Pagod na ako. O kahit sabi mo hindi ka dinadiaper, may edad ka na, pero lagi na lang, ang tigas na ulo ng apo mo, tapos yung mga anak mo, talagang ganito, lahat ng sitwasyon mo, trouble, what would you feel? Pagod na ako. Tandaan natin lagi, sige, lahat tayo ay lilipas. Ano sabi nito? Ecclesiastes 3:1, Message Bible Translation. Nasusundan niyo po ba? Hello? Okay. There's an opportune time to do things. Now, take note Ecclesiastes 3:1, there is an opportune time to do things. A right for everything on earth. Alam niyo po ba na anuman ang ginagawa at pwede natin gawin is an opportunity in the sight of God? Hello? Oportunidad yun. Ang edad mo ngayon ay hindi nababalik yan. Ako po, next year, 50 na.
49 years na po ako this coming March. 49 years. Ibig sabihin po, next month, 50 na po ako. Ha? 49 next year. Sabi itong year na to, 2015, 49 na po ako. Isang buwan na lang eh. Si Pastor Aglono. May pagtawag si Pastor Aglono. Okay. Next year, 2016 ang sinasabi ko. Kasi 50 na po tayo ngayon, di ba? So, 50 na po. Sino na po rito ang 59? At next year, si Rocky. Rocky, 60 ka na ba? Di ba? Ay, ano na, ang tawag doon? Senior citizen ka na. Lahat po tayo, hindi na babalik. Marami nagsasabi sa atin, sana, ginawa ko na lang nung nakaraang taon. Hindi na po. Sorry, hindi na po babalik yung nakaraang taon. Ngayon mo gawin ang pwede mo gawin. Okay, continue. As a child of God, we should trust Him our future. Hindi mo kayang bilhin si ex-former President Marcos, hindi niya nabili ng kanyang pera ang kanyang karamdaman na huwag mamatay. Alam niyo yung sakit niya, di ba? Lupus. Katulad kay sister, lupus, yun eh. Hindi kaya yan. Alam niyo, napaka-himala na lang ng Diyos. Pero sister, di ba? Ang sakit mo ni sister ay lupus. Alam niyo ba, ay lupus, hindi basta-basta gumagaling yan, sister. Pero God heals her. Palapakan natin ang Panginoon. There is no such impossible. Ang dami natin patuturo rito si Ate Mercy. 1995 ba? 97. She was diagnosed of cancer and the doctor told her na siya'y mabubuhay na lang ng ilang linggo at tatlong buwan. Ha? But now, 2015 na. Buhay ka pa rin, Sister Mercy. Diba? Ganun lang kasi yun. Sister Ellen. Alam natin si Sister Ellen. Si Sister Ellen, dumating sa point na pinakamalala niyang chemo ba yun? Dialysis pala, sorry. Ay 3 times a week. At sinasalina ng dugo twice a month. Sabi nga ng mga kapatid, imposible. Parang kahoy na Sister Ellen, dry, kulay ano ba yun? Kulay kahoy. O siyempre, tuyot ka na nun di ba? Kahit ako, sabi ko sa Panginoon, Lord. But when God spoke to us, there is a miracle. Now, Sister Ellen, once a week na lang, dialysis. Hindi na siya sinasalina ng dugo. At nakita niyo ng Sister Ellen, ang taba na at kulay tao na talaga siya. Palapakan natin ng Panginoon. There's no impossible with God. Hello? You should trust God with your future. Only God knows. Kahit wala ka dito ngayon, tandaan niyo lagi. Yung mga kilala ko, nagdarahok. Yung ninong namin, nagdarahok. Ilan ang anak siyam? O, nabing-isa pala. Walang makain. But now, God gave grace. It turns about. Yung ilang anak niya, nagsucceed. Siya, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, and God turned about the grace of God in His own life. If you're a child of God, nothing to worry about. God knows best for you. Hello? God knows best for you. Si Major Siliador nga, pag nag-training kami, tayo nag-Valor Award yun. One of the highest congressional award. Pag nag-uusap kami, sabi niya, Pastor Alan, nako, ang buhay ng tao parang ano lang, parang papel. Papel lang daw, papel. Sos, kung talaga mamatay ka. Ganun magsalita yun. Lunggo yun. Mamatay ka talaga. At pag naglalakad yun, walang ano yun. Walang ala-ala yun. Talaga siya.
Sabi niya, alam mo, Pastor, ang future ko, binigay ko na sa Diyos eh. At patay na ako kung tutusin. Kaya yung takot sa kanya, wala na. Kasi patay na siya eh. Pakiramdam niya, anytime, mamamatay ako. Kung mamamatay ka talaga. Basta ang mahalaga ngayon, sabi niya, ang mahalaga ngayon, kung ano man ang pwede kong gawin sa Diyos, gagawin ko na. Dahil kung mamatay man ako, at least nagawa ko na ang gusto niya. Importante yun. Next. We should learn how to prioritize the purposes of God in our lives. Hindi mo kayang yakapin ang lahat ng pangailangan. Hindi mo kayang yakapin ang lahat ng tao. Hindi mo kayang gawin ang lahat ng gustong gawin mo. Gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Alam mo yan. Ikaw na nakakaalam yan. Next. Now, ano sabi dito? Proverbs 3:5-10. Let us read. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything your own. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, He's the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God and run from evil. Palayo sa diablo, palapit sa Diyos. Your body will glow with health. Your very bones will be vibrant with life. Honor God with everything your own. Give Him the first and the best. Are you giving the best and the first? Time, effort. Hello? Attend late. Is it the first and the best? Mag-worship, text and text. Worship na, text pa na text. Is it the best and the first? Dapat mag-worship, silent na cellphone, bahala ka na dyan. Mamaya na lang, pagkatapos, give the best. Be the first. Honor everything your own. Give Him the first and the best. Your barns will be burst with wine vats, and vats will brim over. Next. Based on these scriptures, we must learn to depend on God on every circumstance. Learn to depend on God on every circumstance. Kahit sabihin pa ng doktor, bukas mamamatay ka na, hindi. At sa Diyos pa rin ang buhay ko. Eh si ano nga eh, yung kaibigan namin eh, isang bulati na lang hindi nakaperma eh. Sabi nga, binaro rin ni Erwin eh. Pero hindi siya kinuha ng Diyos sa sakit. Okay? Next. To seek God's conviction and will to every action, since we are all have limited knowledge of the future. Limitado pong alam natin, hindi natin alam. Hayaan natin ang Diyos ipagkatiwala sa Kanya ang ating kinabukasan. Next. We should acknowledge God as the source of all material and financial provision in man. Wag mo natin ipagmalaki ngayon, mayaman ka, may pera ka, maganda ka, gwapo ka, malaki ang katawan mo. Yung isang kakilala ko nga galing Saudi, laki ng katawan, gwapo. Talagang malaking katawan, gwapo talaga. Ba, mga 1 taon, 2 taon, 3 taon na, sabi ni Sister Lola sa akin, di ba si brother ano yun? Hindi mo nababanggitin ang pangalan. Di ba si brother ano yun? Oo nga, no? Hindi ko nakilala. Kung payat-payat, sobrang payat. Yung pala ako may sakit na diabetes at nagkomplikasyon na. Ngayon po, wala na, kinuha na rin siya ng Lord. Pero tandaan mo lagi, hindi mo pwedeng ipagmalaki kung ano man meron ka ngayon, material and financial provision. Dapat alam mo na ito'y galing sa Diyos. Katulad ni Job, pwedeng kunin. At kapag kinuha, hayaan mo ang Diyos. Amen? Next. Okay, the plan of eternity to man. Ano yung plan of eternity? We should always know that God appointed everything according to His purposes. Halimbawa, naging presidente ka ng Pilipinas. Uy, panahon mo yan. Ginawa kang presidente ng Pilipinas. Gagawin mo yung mabuti hanggang ikaw ay nandiyan.
Dahil pag ikaw yung wala na dyan, hindi mo na magagawa yung gusto mo. Hello? God placed you in for a purpose. Like wind. Huwag mo sayangin. Okay? Next. There is no permanent under the sun. All is like a shifting sand. The only permanent is what we call change. There is no permanent but change. Ibig sabihin, bukas iba naman. Huwag mong pilitin na maging puti. Ang itim ay maging puti. Hindi mo kaya yun. Ang buhok natin, kahit tinaan natin at tinaan yan, Pastor Andro, ilang panahon na, puputi ulit yan. Kasi, walang permanente. Ang isang permanente lang ay nagbabago ang lahat ng bagay. Next, only God can satisfy the hearts and the minds of people. Iyon. Tandaan natin lagi, mayaman ka man o mahirap, lahat ng mayaman ay may puso. Pati mahirap may puso. Lahat ng mayaman ay may isip. At ang lahat ng mahirap ay may isip din. Pantay-pantay, tama? So, material does give convenience but not fulfillment. Ano yung sabihin? Ang material ay nagbibigay ng convenience but not fulfillment. Hindi siya kailanman magpapa-fulfill sa'yo. Ang material na bagay, posisyon man yan, gadget man yan, pera man yan, famous man ka man, fame man yan, it will never make you fulfill. Okay? It will just give you what? Convenience. But will never make you fulfill. Next. Now, what is important in our life, in our lifetime, is to enjoy whatever God has for us. Ano meron ka ngayon? Pastor, wala akong aircon. O, meron ka bang ventilador? Wala nga rin po. Meron ka na bang bintana? Meron po. Gusto mo bintana mo. So, appreciate the wind, the air, fresh air. Eh, Pastor, wala po akong wala po akong magandang, ano ba mga dinidesign ng tao? Sila po may tab, sila po may maganda cellphone, ako po wala. Oh, may ballpen ka ba? Meron. May papel ka ba? Meron. O yun, appreciate mo yung ballpen at papel. Ibig sabihin, kung ano meron ka, enjoy mo yun. Huwag mo ipangako yung bukas. Hayaan niyo, Pastor. Pag ako po pinagpala, pag ako po nakapunta ng abroad ng Saudi Arabia, hayaan niyo po. Ako magpapatayo ng living word. Ako po, bibigyan ko kayo lupa't bahay na nasa paso. Huwag na natin ipangako yung bukas. Huwag na natin ipangako yung kinabukasan. Ipangako natin at gawin natin kung ano at enjoy natin kung ano ang meron ka ngayon. Hello? May anak ka, mahalin mo yung anak mo. May asawa ka, mahalin mo yung asawa mo. Hello? May trabaho ka, mahalin mo yung trabaho mo. Tayo, minsan apply na apply, no? Pag nag-apply, talagang nagpapakamatay, apply ko. Talaga namang apply, lahat ng ilahod ng luhod. Talaga namang luhod. Pag may trabaho na, magre-resign. Pag may trabaho na, aangal. Hindi ko sahod ko. Oh, pahalin mo yan. Binigay ng Diyos yan. Tanda mo lagi, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaki kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Lahat ng malaking bagay nagsisimula sa maliit na bagay. Pag pinilit mong kunin ng malaking bagay, magkakaproblema ka. Marami kang batas na sisirain, marami kang kalooban ng Diyos na wawasakin, at marami kang pamilyang mababiolate, pati ang pamilya mo, anak mo, hindi mo na mabibigyan ng panahon. Bakit? Sa kagustuhan mo yumaman na mabilis. Ha? May isang beses nga, may nagsiseminar, inaalok ako, networking, ganito. Alam nyo, karamihan sa mga business ngayon, na talagang hindi yung trabaho talaga, eh talagang minsan 24 hours. Yung isang beses nga, nag-aalok sa amin, magang-magala yung mata. Magang-matala. Pastor, hindi ko po ako natutulog. Kasi po, hinahabol ko yung kota namin. Kailangan po may bumili. Awa-awa po ako talaga nung nakita ko. Mahirap talaga. Now, what is important in our lifetime is to enjoy whatever God has for us. Now, let us look at the two assured things in life. Okay? Dito po tayo magtatapos.
dalawang bagay na sigurado. Number one, God will judge the wicked. Whether you like it or not, God knows who we are. Akala natin, nakatakas tayo. Sabi ko nga sa mga nakakulong, alam niyo mga kapatid, naniniwala po ako na hindi lahat na nakakulong ay may kasalanan. Ang iba dyan ay tulak, ang iba dyan ay frame up, ang iba dyan ay naglalakad lang. Totoo yun, may gano'n. Naglalakad lang, napasama sa damputan. Ang iba naman dyan ay nataniman lang. Totoo yun. Totoo yun. Hindi ako naniniwala na lahat na nakakulong dyan ay talaga makasalanan. Yung iba naman ay naituro, walang kumpiyansa, inabot na lang sa 5 taon. Ako nakakalungkot sa totoo lang. Meron nga dyan, 2,000 lang ha. 2,000 lang, papiyansa. Alam niyo nangyari? Dinampot niya lang. Sa bagay, type pa rin yun. Dinampot niya ang hindi kanya. Basta tayo na eh. Damputin mong hindi yun, dinampot niya. Ngayon, pumapayag naman. Yung dinamputan niya ng gulong eh. Pumapayag eh. Hindi naman niya actually gusto na kami. Nakita niya, akala niya walang mayari. Posibleng walang mayari. Dinampot niya. Nakita, inuli siya. Sige, papayag ako, 2,000. Amicable settlement, mayroon ko 2,000. Wala siyang pambayad. Alam niyo, inabot po ng 3 taon. Yung 2,000, inabot ng 3 taon. Wow! Sabi nga ni Pilauhero, kasi si Pilauhero, kilala natin, di ba? Isang Christian na nakulong ng 19 years. At ang napatay niya, marami na. At ang tawag sa kanya, escape artist. Dahil ilang beses siya nag-escape. Parang, sabi niya, sa totoo lang, Pastor, yung mga nakakulong dyan, sa 10 ilamin, kulang-kulang. Nahuli ka sa 10, pero hindi ka nahuli sa iba. Yung ibang ginawa mong mali, hindi nahuli yun. 10 lang ang nahuli sa iyo. Kaya ibig sabihin, hindi ka ba nagbabayad sa iba? Tandaan natin lagi, walang lihim sa harapan ng Diyos. Lahat tayo kaharap sa Diyos. Hello? Wala tayong itatago sa Diyos. Dahil mabuti, alam niyo yung hukom, design yan sa langit. Kung may hukom sa lupa, may hukom din sa langit. Lahat na nangyayari dito is just a picture of the reality which will happen in heaven. Kaya dito, limitado tayo. Okay? God will judge the wicked. Next. All go to the one place, and that is death. That's the 2 assured things. Lahat po tayo mamamatay. Lahat po tayo matatapos. Hindi natin kahit takasan yan. Are you ready? Are you ready? Diba? Malilito po yung anak ko. Hindi pa po pwedeng iwanan. Nako, kahit ano pang alibay ang gawin mo, you will leave earth. And you will go in one place then. Next. Okay? Conclusion. Ecclesiastes 3:22, sabi nito, so I made up my mind that there is nothing better for us men and women than to have a good time in what we have. Whatever we do, that's our lot. Lot, ibig sabihin yung ating tinanggap. Who knows if there's anything else to life? Diba ang pagkain may expiration date? Hello? Ang gamot na expiration date? Saan nakasulat yan? Minsan sa gilid, sa ilalim. Diba? Titignan mo. Ang tao, may expiration date? Yes. Pero saan nakasulat? Sa gilid-gilid? Hindi mo alam. No one could say, no one could tell. Kaya nga napakahalaga mga kapatid that you enjoy your life. You should enjoy your life with God, not with your money. Your money is just the least. Ulitin ko lang yung aking sinabi nung nakaraan for the sake of this application. Tayo minsan mga tao, kapag tayo nagkakapera, tago tayo ng tago. Tago talaga. Okay, walang problema sa savings. No big deal, no problem. Kaya lang yung anak mo, Noy, bili mo naman akong pantalon. Kasi po, butas-butas na po yung pantalon ko. At saka po yung pundilyo may tawag dito sa ilalim. Ano ba?
Ha? Ay, ano na po, sira na po. Pwede po ba? Bilhin niyo ako. Yung anak mo, nagtitiis. Sa eskaparate, baro ko lang nung nakaraan ha, ang daming magagandang, anong tawag doon? Plato. Kumikinang ng mga plato. Kutsara. Sabi nung anak, Nay, yung plato natin, bengkong-bengkong na, pwede naman gamitin natin yun. Alam mo, sa piyesta lang yan. Pag may birthday lang, anak, para meron tayong panghanda, merong maganda, may plato tayong maganda. Yung anak mo, nagtitiis. Kumakain, yung kutsara, hindi mo ay pag sinubong ganun, doon sa mata pumupunta, nagbengkong na. Yung sabaw, pag nilagay mong ganun, lumulusot na dahil butas-butas na. Mga kapatid, mga let your children, let your wife, let your husband enjoy. Ha? Hello? Pag may perang konti, sige, kumain. Huwag, anak mo, huwag muna tayong kumain kasi wala tayong pera bukas. Bukas, buhay pa kaya anak mo. Diba? Natanda ko tuloy yung teacher ko sa philosophy sa Cavite State. During our class, nagulat na lang ako, bigla siya umiyak. Habang nag-ikwenta, biglang umiyak. Kasi yung kapatid ko, nalala ko, bago siya mamatay, humihingi sa akin na pambili ng sapatos, rubber shoes, hindi ko binigyan. Nung namatay, kasi naiyak. Sabi niya, sana, binigyan ko na lang ng rubber shoes. May pera naman talaga ako. Sa totoo lang, nagigalit ako sa kanya. Tamad kasi siya. Huwag na. Kung bibigyan mo na rin lang, huwag mo nang litanyahan na napakarami ka talaga. Tamad ka na. Bibigyan mo rin lang naman. Bigyan mo na. Di ba? Huwag na. Lilitanya ka pa. Ba't ako bibigyan mo rin? Okay. Next. We should do everything with all our heart to whatever God entrusted us for His glory. Tandaan natin lagi, we are created by God for His glory. Whatever things God gave us, all of those are for His own glory. Marunong ka mag-computer, use it for the glory of God. Marunong kang tumawid, alam niyo sa totoo lang, honestly, tatapatin ko kayo. Ako talaga, ang plano ko talaga, huwag muna mag-preach mga isang buwan. Kasi yung boses ko, lalong humihigit eh. Katulad yan, pipilitin ko ba magsumigaw? Sisigaw ka talaga. Pero as I pray to God, the Lord is keep on saying, I have given you the ability to speak my word. People are waiting for God's Rhema word. Ako naniniwala, Panginoon, nagpapagaling ngayong oras na ito. Ako naniniwala, Panginoon, gumagawa ng himala ngayong oras na ito. Do you believe that? Okay. We should do everything with all our heart to whatever God entrusted us. Kahit mamatay ka na, sabi nga ni Job sa mamatay at sa mabuhay, sa Diyos ako. Sino pinakamalala? Pastor, di ba? Namatayan ka ng anak, ninakawan ka. Si Job, all miserable things happens in his life. In his lifetime, Job has. Sa kanya lahat nangyari. Ano pa? Next. Always remember, whatever we do for His kingdom will always be remembered in eternity. Hindi nakakalimutan yan. Wag. God is good. God is always good. Alam nyo, He always will remember whatever we do for His kingdom, and He always will remember in eternity. Okay? Next. This is the last point. Give your best to do whatever you feel God wants you to do. If you feel that God wants you to do that, give the best. For we do not know when will be our last date on earth.
natatanda ako nung nag-preach si Pastor Aglo dito. Naalala ko pa, habang nag-preach si Pastor Aglo, nakatingin sa akin ganyan. At parang sinasabi ni Pastor Aglo, Pastor Alan, pwede ba ikaw na lang ang mag-preach? Nagsasalita si Pastor Aglo, ako naman nakatingin sa kanya. Akala ko, at yung pala si Pastor Aglo ay patumba na. Okay? Akala ko yun yung last date ni Pastor Aglo. Sabi ko, ito na nga ba sinasabi ko? Kasalanan ko to. Kaya niyo, sa totoo lang, kung kayo bumagsak ng oras na yun, at yun yung last date niyo, sasabihin ko sana, hindi mo na pinag-preach yun. Alam niyo, sa totoo lang, masarap mabuhay, pero mahirap mabuhay kung wala si Kristo. Amen?